Grabe, ngayon ko lang na-realize, nasa North America na pala tayo. This one guys, ito ang Metropolitan Cathedral of Mexico City. Grabe, ang ganda. Nakarating na tayo guys, finally, dito sa taas. Dan yung nadaanan natin guys, tong altar a la patria. So ayan guys, yung smoke na yan, copal incense yon. Ito na guys, yung ating matcha. Nakakatuwa malaman yung history ng Mexico City, no? Ang daming binebenta dito sa nakapaligid sa cathedral. Galing naman dito, nasa taas sila nag-aantay at nag-aaya sila ng mga customer. Hello guys! I'm back again with another vlog. So ngayon po, ito po ang ating first full day of exploration dito sa Mexico City, sa Mexico. And ngayon, andito ngayon tayo sa sentro historiko na tinatawag at pupuntahan natin yung plaza nila. Pero unfortunately, hindi ko sure kung full experience ang magagawa natin ngayon because, tingnan nyo guys, medyo sarado ngayon, opo, sa mga ibang sections dito. Kasi ang pagpunta po natin ngayon ay kasabay ng pagtatapos ng FIFA World Cup. So, today is July 21. Kahapon nanalo ang Spain. So, ngayon, titignan natin kasi yung mga ibang nasa itinerary natin nasa loob na kung saan may mga fence. Let's go. Guys, so dito tayo pupunta ngayon. Tignan nyo, merong mga crane pa dyan. Ganyan, sarado, opo. If ever, kung pupunta kayo dito, panoorin nyo yung previous vlog. Tinuro ko po doon yung way, kung ano yung sasakyan, and so on. Ay, sarado talaga siya. Sarado siya, tingnan niyo yung Watamat. Ayun, oh, yun yung gusto kong puntahan natin. Sarado. Grabe. Pag sineswerte nga naman, opo. Grabe, talagang pang-anuhan to ah. Talagang pangbalikan to, kailangan bumalik dito sa Mexico City sa susunod ah. Kasi sabi ko nga dun sa previous vlog, kung napanood nyo, gusto kong bumalik tayo dito sa Mexico City. Same trip ng pagpunta natin sa USA. Kasi magkakapit bahay lang naman sila eh. Ano ba yan? Sarado. Oh? Galing naman dito, nasa taas sila nag-aantay at nag-aaya sila ng mga customer. Ano to? Football. Mercado Centro. Ay. Oh. May pa-performance. Ayun siya. So guys, nagtanong tayo kay kuya. Sabi ko close, sabi niya si. Tapos nag-Spanish siya. Kasi sinabi ko whole week, sabi niya si. Oo daw. Ay, sarado. Sarado yung punta natin. Pero papakita ko na lang sa inyo ha, tingnan nyo. Ayan, tinataas ko yung camera. Yan yung itsura sa kabilang fence. Ayan siya. So ngayon, aayusin natin itinerary natin. Yung itinerary kasi natin, papasok tayo dyan, pupunta tayo doon, pupunta tayo sa isang side at may mga i-explain ako sa inyo dyan. Pero wala, sarado po, opo. Ayan, ulitin-ulit natin, baka naman kasi may open sa isang araw, ganon. Ayan, until when the plaza is closed. I-Google Translate natin. Hasta cuando estará cerrada la plaza. Okay. Excuse me. Sorry, hit this. 1 week mark. 1 week? Oh. Okay, gracias, gracias. 1 week, guys! Sayang, 1 week siya sarado. 3 days lang tayo dito. Pag sineswerte ka nga naman. Yun guys, nagtanong tayo, may daan daw papunta sa church. Pero sa church lang. So doon tayo magpunta. Ayan. Okay. Bukas. O kung di mayroong mga pasukan, oh. Ay, hindi. Sarado pa rin. May fence. Sa church lang may daan. O at least, di ba, makakapunta tayo sa church. Opo, thank you, Lord. Doon talaga, tama lang. Kasi hindi naman talaga sinasara ang tahanan ng Panginoon, di ba? Tama yun. Hindi sinara. Hindi yung daanan. Ayan, dito na lang tayo, guys. Dito ko na lang papakita sa inyong watawat ng Mexico. O, di ba? Ayan pa naman yung magandang malaking watawat. Wow. Mga pasalubong. Ah, ito yung iconic na hat. Na sombrero. Plus 60 pesos. Ah, it's okay. I'm just checking. Thank you. Ay! Yung mga pang wrestling. O, diba? Mga pasalubong if ever kung gusto nyo.
Masyado pang maaga para bumili ng magnet. Magsimba muna tayo at magpasalamat. This one guys, ito ang Metropolitan Cathedral of Mexico City. Ito po ang largest cathedral sa buong Latin America. Okay? So kapag ka Latin America, kasama po ang Mexico. Pero kapag ka South America ang tawag, hindi kasama ang Mexico. Okay? So yan po, sinimulan niyang gawin ng 1573 at nag-last siya ng 250 years. Ganun katagal, opo. Ali, that one guys, yung cathedral na yan, ginawa yan gamit yung mga stones na galing sa Aztec temples. Kung makikita nyo, yung architecture niya combined na neoclassical, baroque, and renaissance. Yan. Tignan nyo, sa harapan napakadami nagbebenta ng mga pasalubong, ng mga souvenir, mga balanggot, sombrero nga, ayan, watawat. Ano to? Mga parang dinosaur ba yun? O butike? Butike! Mexico. Ayan siya. O diba, dito sa Mexico, di tayo mahihirapan maghanap ng magnet kasi nahirapan tayo doon sa Turkey eh. Yan siya. Viva Mexico! So guys nakalagay dito, entrance to the cathedral is free. Baka if ever meron sa inyong mag-ano dyan sa labas ng mga guided tours daw, hindi daw yung cathedral workers, okay? So, let's go in! Grabe, ang ganda. Nasa labas pa lang tayo, gandang-ganda na tayo. Alam nyo guys, one thing that I like dito sa cathedral na to, kahit siya yung largest sa buong Latin America, wala siyang bayad. Sa Europe kasi yung mga ibang church may bayad, may entrance. Dito wala. Ako lang ba? Pero kapag sa mga butas-butas na ganyan, hindi ako dumadaan kasi natatakot ako. Grabe, itong side pa lang natutuwa, ang ganda na agad. Guys, dito sa loob ng simbahan na to ay merong 16 chapels. So yung pinakita ko sa inyo kanina, isa na yon. 1, 2, 3, and so on. Hanggang dito meron. Ayun. Kaya sa gitna ng Mexico City Cathedral, merong naka-install na plumb pendulum. Yan ay hindi pang decorative purposes lang, in-install yan dahil ang cathedral ay unti-unting lumulubog. Dahil ito ay nakatayo sa soft clay ng former Lake Texcoco, where much of the Mexico City nakatayo. We're already here guys sa labas and yun lang, nung nakita ko yung mismong pendulum doon sa gitna, medyo nakakasad lang ng part na lumulubog siya and yung mga engineers dito, decades yung pagtatrabaho nila para lang ma-stabilize itong mismong cathedral. Pero kahit na ganun, nangyayari pa din talaga yung paglubog. And also guys, dito sa cathedral na to, millions every year ang bumibisita na turista. Punta na tayo guys sa next stop. Daming binibenta dito, nakakabighani. Pero wag muna tayo dyan bumili ng magnet. Dami pa tayong araw dito sa Mexico. Ang daming binibenta dito sa nakapaligid sa cathedral, guys. If ever, kung mahilig kayo sa mga ganyan, mauubos agad pera nyo dito. Guys, nagloloko talaga si Google Maps. O, tignan nyo, napunta naman tayo dun sa malapit sa airport. Grabe. Ba't ganun? Dahil ba siguro may event tapos may jammer dito ng signal? Okay, so next stop guys, muna tayo dito sa Museo del Templo Mayor.
Okay, so guys, nakapasok na tayo dito sa mismong museum. And also, ang bayad dito is 210 Mexican pesos. Okay? And ngayon, nakakapag-video tayo kasi bumili tayo ng video permission. Hindi dito libre yung pag-video around area. So, kapag kayo po ay magpo-vlog or meron kayong gustong gawing parang i-shoot na content, kailangan nyo magbayad ng 65 Mexican pesos. So, actually, hindi naman siya ganun kamahalan. Pero at least, may permiso tayo. Hindi na tayo parang maiilang mag-video. And kapag papasok kayo dito sa entrance, pipicturean kayo. So, pipicturean kayo hawak yung video permission na resibo. Parang ganun yung atake dito. Ito yung itsura ng entrance dito sa Museo del Templo Mayor. So, yung museum na to guys ay pinroprotektahan yung ruins of the Aztec Empire's main temple. Ayan, makikita nyo dito yan, no? So parang yung vibe niya, kung pagkukumparahin natin, yung ruins niya, parang yung same lang din doon sa Intramuros, yung vibe. Okay? Ngayon, let's go. Tignan nyo, ito yung itsura ng Templo Mayor. Great Temple ang ibig sabihin nun. Just in case kung hindi nyo pa alam kung sino yung mga tinutukoy nating Aztec, sila yung indigenous civilization na kung saan gumawa at binuo yung pinakamalaking empire sa Americas. At isa sila sa nauna dito sa bansang ito bago pa pumasok dito ang mga Spanish. And alam nyo, yung mga Aztec, ang tawag nila sa sarili nila before is Mexica. And also, yung mismong name ng Mexico sa kanila nanggaling. Mexica, Mexico. Di ba? Ang galing. Kung kapanahunan nila, ang mga Aztec ay namuno sa milyong-milyong tao dito sa Central Mexico. And sa pamamagitan yun ng alliances at sa pagte-trade. Also guys, yung mga Aztec people ay sila din ay tinayo nila yung capital nila na Tenochtitlan noong 1300s. And yun sa Lake Texcoco. So yung Lake Texcoco guys, yun yung kung saan nakalocate itong area na to. Kaya di ba sinabi ko sa inyo kanina na yung cathedral ay dating nakasit siya sa Lake Texcoco kaya lumulubog, nasa lake bed siya. And yun din yung dahilan kung bakit yung pangalan ng mismong train station na binabaan natin is Tenochtitlan. Nakakabulol, no? Pero lalagay ko na lang lahat ng information dito sa screen para if ever gusto nyong basahin is makikita nyo at mapopost nyo. Guys, naputol tayo kasi may lumapit sa atin na staff. So, akala niya, hindi tayo nag-avail ng video permission. So, pinakita ko lang yung resibo. Kaya if ever dapat dala-dala nyo yung resibo na may QR code. So, pagkatatanungin kayo, papakita nyo lang. And also, sinabi sa atin na wag daw itatapon muna yung mismong resibo dahil kapag daw may naghanap, ay papakita lang natin para sure na meron tayong permission. Ito yung itsura niya, just in case lang kung gusto niyo malaman, 65 Mexican pesos. Ayun na, permiso de video. Nakakatuwa malaman yung history ng Mexico City. Na-amaze ako sa connection ng Aztec, sa connection ng mismong lake, sa connection na kung saan nagmumula, kung saan yung sinaunang history ng mismong lugar na to. Na yun din yung dahilan kung bakit naglulubugan yung mga iba't ibang mga sikat na mga attractions dito sa mismong city. Dito, mas maganda yung view ng ruins dito. And alam nyo, during excavation ng area na to, mayroong mga nakita na mga buto-buto ng tao, buto-buto ng hayop dito. And also meron din dito mga presentation na pinapakita yung mga bungo-bungo if ever, para lang maging aware kayo na may mga ganong mangyayari. At makikita nyo. Tignan nyo, may mga butas-butas din dito If ever lang, kung gusto nyo lang makita. Ayan siya. Alam niyo din ba guys, yung Tenochtitlan is one of the largest cities noon, nung kapanahunan nila, na kung saan merong 200 to 300,000 na population, na kung saan ang resulta nun, mas malaki pa sila kumpara sa mga ibang European cities back then.
Also, yung mga Aztecs guys ay mga skilled architects, engineers, astronomers, merchants, artists, ganyan. Kaya kumbaga talagang ang gagaling talaga nila yung mga tao back then. Ang nakakalungkot dito guys, noong 1521, ang Spanish conquistador na si Hernan Cortez, katulong ang kanyang mga alay na indigenous people, ay natalo ang Aztec. So, yun yung reason kung bakit natapos ang empire ng mga Aztec na sila ngayon yung nag-turn over. At nung nanalo na yung Spanish, dinestroy na nila yung Tenochtitlan at gumawa sila ng colonial Mexico City on top of it. Kaya karamihan sa mga Aztec ruins ay nasa ilalim pa din. At kasalukuyan, merong mga experts dito. Actually, andun sila, hindi ko sila na-videohan na talagang nag-uukit, nag-uhukay pa sila. And continuously, meron sila na-discover. Also guys, ilalagay ko dito yung watawat ng Mexico. Nakikita nyo, meron dyang eagle na nakatayo sa cactus na may snake. So, yan ay nagre-represent yan doon sa Aztec legend kung paano nila na-discover yung Tenochtitlan. Ngayon guys, pumasok tayo naman dito sa building na kung saan museum siya. Tignan nyo nakalagay, El Juego de Pelota en Tenochtitlan. Nabubulol pa rin ako sa Tenochtitlan. Tignan nyo guys, andito tayo sa area na to, dito sa heart of Tenochtitlan, and unfortunately, itong area na to, ito yung sarado na hindi natin mapuntahan. Though, nakapunta tayo doon sa Cathedral Metropolitana, and ayun yung mismong area kung nasan tayo ngayon, this one, and ito din yung sikat naman na Palasyo Nacional. Yan. Tingnan nyo guys. Wait, baka tumunog. Okay. Merong viewpoint dito, Norwins. Tanan! So, dun tayo nagmula. Pag ganun, pag ganun, pag ganun. Ito. Diba? Paikot siya. So guys, tapos na tayo. And dito sa mismong plaza area, meron dito mga tao na kung saan ay naka-traditional outfit, ganyan. Tapos may incense and also may nagwe-wave ng, naririnig nyo? Nagwe-wave ng smoke, ganon. So parang ang ginagawa na para ma-purify yung mismong tao, ganyan. Ito sila yun. Ayan sila. Ito pa. If ever you want. Ganyan. So, ayan guys, yung smoke na yan, copal incense yon, na kung saan pinopurify yung tao, places, o yung spirito mismo, ganyan. And yung drumming, nire-represent naman nun yung heartbeat of earth na minamaintain yung rhythm sa seremonya na yan. Tapos may mga chanting din na ginagawa. Ayan. So biglang mamaya-maya, medyo lalakasan nila yung boses nila. Ito naman guys, yung Palasyo Nacional, yung nasa harapan natin na to. Kaya lang kasi sarado, hindi tayo makakapasok. Pero yun, yung may watawat na yan ng Mexico. Bali, ang Palasyo Nacional guys, yan guys, dyan nakaupo yung Mexico's federal government ng centuries na. So ang gumawa niyan si Hernan Cortez, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina. And ang pinaka-famous dyan is si Dolores Bell, na kung saan ay tumutunog yun every September 15. Po sa loob niya, nandyan din yung mga murals ni Diego Rivera na nagpapakita nun yung history ng Mexico. Try natin, baka merong parang daan na kahit paano makakasilip tayo. Let's go. Try natin bumaba dito. So, saan tayo dadalhin? Guys, wala. We tried. Sarado talaga papuntang Palasyo Nacional. Hindi talaga tayo makakapasok sa radio area na yon. Ayun guys, magpunta naman tayo sa Chapultepec Castle. So, sasakay tayo ngayon dito sa Zocalo Tenochtitlan Station. Blue Line, bababa tayo sa Pino Suarez. And from Pino Suarez, transfer tayo sa Pink Line.
7 stops naman siya papuntang Chapultepec. Okay, let's go! Okay, let's go. Dito tayo papuntang Tasqueña. Nandito na ngayon tayo guys sa Pino Suarez. Ngayon lilipat naman tayo sa pink or violet line. Tingnan nyo ito, Linya 1. So, Observatorio. Diyan tayo, papunta dyan. Pupunta. Ay, galing naman ito. Tosti Centro. Parang ang sarap ng mga ganyang-ganyang atake dito, no? Try nga natin yan some other time. Pero mamaya pa tayo kakain kasi. Sundan nyo lang guys sa mga sign na ganyan, ha? Ganyan yung itsura ng sign dito. Tingnan nyo, may ruins na naman dito. Andito na tayo guys sa Chapultepec Station. Okay? Let's go out na. Let's go out na. And guys, dito hindi itatap off yung card ah. Narinig nyo? Narinig nyo yun? Meron kuryente. Static. Medyo mahaba-haba guys ah. Yung lalakarin. Nakalabas na tayo guys. Ganito yung itsura nung nung exit natin para medyo hindi siya matao. Tingnan nyo, nagbibenta din siya ng mga laruan. Changos Miones 3 for 100. Tignan nyo, nadaanan natin guys tong Altar a la Patria. So ito yung monument na ino-honor yung Niños Heroes. 6 na militar yun. So ayan, tignan nyo, 6 na column yan. Yung 6 na militar na yun guys, sila yung 6 na nag-defend ng Chapultepec Castle noong panahon ng Mexican-American War. Na yung binibenta dito for mga drinks, chicheria. Ito guys yung napanood natin sa vlog na hindi nila nagustuhan, pero ito yun, this one. Ano to? Refrescos preparados. Hola. Yan siya. Alam niyo kasi medyo kaya hindi ko subukan muna kasi naalala niyo naman yung nangyari sa atin sa Vietnam. Kaya nag-iingat lang din tayo. Pero alam niyo sa totoo lang parang gusto ko. Tingnan natin one of these days. Ay, ang cool naman, tingnan niyo, yung mga mani-mani. Meron silang ganyan. Hindi kayo kumukunat yung mga chips na nakalabas na yun? Mga cup. Ay, ang cute, ang liit. Ngayon lang ako nakakita ng bucket hat na maliit. Ayan, nagbebenta din dito ng mga poon. Magkano? 20. Ang mura ha, 20 lang. Ang mura, 20 pesos, 30 pesos lang. Ang mura. Namumurahan ako. Guys, ang mura, no? 30. Ang mura. 20 lang. Ito, caricature, 50 pesos. Mexican pesos guys ha. Ito 20 pesos lang. Yung magnet dito. Kaya parang hindi readable eh. Gusto ko sanang bumili na ng magnet. Ito naman rubber. Ang gusto ko kasi guys sa magnet yung parang tiles. Yung texture niya. Alam nyo, konti na lang na mga pag ganito-ganito, bibili na tayo ha. Guys, sa ganyo, even yung mga temporary tattoo, meron dito. Dalawa, 10 pesos. Guys, ito tignan nyo, Lucha Libre Mask. So ito yung mga colorful mask na sinusuot ng mga Mexican professional wrestlers. Meron tayo napanood na ganyan sa WWE. I forgot kung sino, ilalagay ko na lang sa screen. Rey Mysterio? Siya ba yun? Kalimutan ko na. Tagal na kasi yun eh. Gusto ko bibili tayo ng mask. Para saan, Ivan? How much? Presyo? 150. 150. 150 estas de acá las tricolores valen 200 y 350 la del cero miedo. Gracias. Gusto kong tikman. Gusto ko siya talagang tikman. Ako curious ako kung ano lasa. Pero kung maasim eh. Like parang mapapangiwi ako sa asim, ganun. Parang ganun. Ganun level. Hello. Yan. Wala na tayo.
What I mean is hindi na napunta yung focus natin sa mga nagtitinda. Nakalimutan natin puntahan yung pupunta natin kasi. Tignan nyo guys, yung nasa likod natin. Nagsusuot sila ng parang unggoy sa ulo. Ganun pala yun. So na, we're here na sa Chapultepec Castle. So, bili muna tayo ng ticket. Hindi na tayo bumili ng ticket online para makita natin yung presyo on site. Oh, this is what it looks like. Ito yung tour ng castle, oh. 210 pesos pala. Cash na lang tayo. Kasi madami tayong cash. Mura lang naman pala. Hindi ganun kamahalan. Guys, tignan nyo. 105 lang yung siningil sa atin. Pero nakalagay doon 210. Ito yung itsura ng ticket sa mga attractions dito ah. Resibo type siya, tapos yung parang itsura niya, parang yung sa Lotto sa atin sa Pilipinas. So guys, huminto na muna tayo kasi ang haba ng nilalakad. So pag pupunta kayo dito, be ready kasi uphill siya. Nasa pinakataas ng parang bundok yung mismong castle. Tignan nyo. Kanina pa yan. Ganyan kahaba. Yung side na yan. Tapos dun pa. Aakyat pa dun. Nakarating na tayo guys, finally, dito sa taas. Ayan. Bigyan lang natin yung ticket natin. Okay guys, so andito na ngayon tayo sa Chapultepec Castle and this one is yung only castle dito sa North America na kung saan talagang actual na binahayan ng monarch. Grabe, ngayon ko lang na-realize, nasa North America na pala tayo. Oh my God, this is our 5th continent guys. Asia, Oceania, Europe, South America, North America! Grabe, ang saya sa feeling. Ngayon ko lang ulit na-realize. Opo. And if ever, pwede din kayo mag-picture dito. Nakita yung watawat ng Mexico. Ayan. Tara guys, punta na tayo sa taas. Tingnan yung ganda ng ceiling oh. So, yung castle na to, 2,300 meters above sea level siya. So, ganun kataas yung aakyatin nyo. And uphill kasing located to. Pero maganda naman. So, pwedeng unahin nyo na muna yung sentro historiko. Yung pinunta natin kanina na sarado, yung plaza. Then, ito yung nasa latter part ng itinerary nyo para dito na sa bandang dulong part. Kasi magkalayo siya eh. Tignan nyo, ang ganda nitong karo na to. Yung di ba kunyari, merong kabayo dito, tapos andyan yung princess or king and queen. Tapos papunta sila sa castle o palabas sa castle, papunta sa bayan, ganun. Tignan nyo guys, ganito kataas yung inakyat natin. Ngayon guys, nasa bedroom area naman tayo. Tignan nyo. Ganito yung parang sa mga Netflix fantasy. Parang ganyan. Sipin nyo. Di pa tayo nakapag-check-in sa parang ganyang hotel. May pa ganun. Ganda no? Alam nyo, yung realization ko lang sa pagbisita ng mga ganitong klaseng castle. So far by far, kung napanood nyo ng mga ibang vlogs natin, ito so far yung parang castle na medyo modern pa. Yung hindi lumang-luma yung vibe. Tapos napakalawak niya, no? Sige mo kunyari, tatawagin ka. Sasabihin ganun, punta ka dun sa kitchen. Tapos yung kitchen nasa first floor. Punta ka dun sa meeting room. Yung meeting room nasa pinakadulo ng second floor. Diba? Ang ganda ng vibe. Ganun pala yung feeling ng mga alta. Tapos ganito yung hagdan mo. Oh,
Diba? Ang engrande. Pababa na tayo guys. Ngayon bumalik na tayo doon sa area natin. Kasi guys, alam nyo, ang craving ko na ngayon ay matcha na ulit. Kailangan ko na siya. Kailangan ko na ng malamig na drinks after all the walkathon na ginawa natin for today's video. Ngayon na nga tayo. Ay, ang mahal, 40. Ito, may mga murang magnet. Pero kasi parang ano siya eh, hindi siya yung gusto kong texture. Ito. Ito yung mga Mexico. Oh, ito ang hinahanap natin, yung mga ganyan-ganyan at least. Hola! How much? 65? 40. Okay. Thank you. Gracias. Ang gusto natin yung pang 65 eh. Ito, oh, may Mexico siya. Pero hindi pa din eh. Hola. Ito yung mga snack nila. Alam nyo, natatawa ako sa mga comments guys ng mga ibang viewers natin. So, ang kina-comment nila sa atin, actually sa Facebook page sila nagko-comment. Ito yung screenshot ng Facebook page natin. Kasi nagpo-post tayo dyan. Sinabing ganon, Ivan, nahanap mo na ba yung magnet na may turkey? Ivan, may turkey doon, na-stress ako. Na-stress ako na hindi ka nakakakita, mga ganyang something. So, ganun pala. Pagka kinikwento ko pala sa inyo na hindi ako nakakakita ng magnet, na-stress din pala kayo. Kala ko ako lang. Pati pala kayo nakakaramdam ng stress because of that. Ito baka dito meron. Ayan! Ito ang hinahanap natin, yung ganyan. Yan ang presyo. Ayan ang itsura at design ang gusto natin. Ganito. Yung parang tiles yung itsura. Hola! How much? 40. Gracias. Okay. Sige, pili tayong dalawa. Di ba madaming maganda? Pero kasi ito, iba to. Parang ganyan siya. Hindi ganyan yung gusto natin. Ito meron pa dito. Ayan, Mexico. Pero ito ang gusto ko. Namili tayo ng isang green tapos isang ganitong color. Or kung ano pa man. Parang ito, cool to. Mexico na ito. O, diba parang siyang tiles? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Yan. And also, itong green. This one. O, dalawa ang ating bibilin. O, at least Mexico na yung nakalagay. Kasi, di ba doon sa Turkey, ang nakalagay lang Istanbul pero walang Turkey o Turkey. O, ngayon ito na. Here. Gracias. Here. Gracias. Ano to? Tignan nyo. Tawag doon, frog. Palaka. 10 lang. Gracias. Okay na tayo ulit. Tapos sa Juarez tayo bababa. Yun yung train station na malapit sa atin. So, kasi sagarin yung sarili natin sa itinerary ngayong araw. Though, meron pag isang katabi yun Anthropology Museum. Pero wag na muna yun kasi bukas at sa isang araw, sunod-sunod yung day tour natin na pangmalakasan. Ito lang ang kailangan natin para makagamit ng train. Andito na ngayon tayo guys sa Juarez. So let's go. Dito din yung train station natin And actually, ang pupuntahan talaga natin is yung coffee shop. Tapos after nun, mag-hotel na tayo, then maglalaba. Sasama ko kayo para aware kayo kung saan may labahan dito. Opo. Yung exit, check natin kung gaano kalapit o kalayo ang ating hotel. Ayun lang hotel natin. Sa tapat lang. Diyos ko, tingnan nyo. Ganun lang kalapit. Nyo guys, again, ito yung train station exit. Tapos, ayan lang ang ating mismong hotel. Actually, meron nga doon exit Hindi lang natin nakita. Pero tama lang naman dahil dito naman yung area na pupuntahan natin. Ito ang ating pupuntahan coffee shop. Diyan siya, dire-diretso lang. O kung mamimiss nyo yung medyo close sa Philippines na pagkain, may Chinese restaurant dito. Ren Hsing. Ito guys, ating pupuntahan. Ito yung pangalan ng coffee shop, Petit Gâteau Cafe. Dami reviews sa 1-2. Ayan, Petit Gâteau. Dito ba? Dami reviews nito Kaya dito na tayo. Baka parang mababagsak naman tong kahoy.
Gumagalaw yung kahoy. Ba't ganun? Ito na guys, yung ating matcha. So ito yung view natin, tignan nyo yung labas. Puno, opo, puno siya. Madademonetize tayo kasi meron tugtugan dito, pero syempre at least ito na ang ating matcha refuel sa body natin. Pero bakit parang ano siya, parang bumubula-bula, ganun ba talaga? Ang sarap. Pero hindi siya yung legit na matcha. Yung parang matcha na powder to. Hindi siya wini-whisk. Yummy. Thank you Lord for the matcha again. Okay guys, we're back na ngayon dito sa ating hotel. So, andito ngayon tayo sa garden area. Ayan siya. So, ito yung breakfast buffet area. Ayan. So, sabi ko, dito na lang tayo mag-film ng outro. Wag na dun sa hotel room para kakaiba naman. So, dito po yung breakfast buffet area. Pero kasi hindi tayo dyan nagbe-breakfast ngayon. Because, sabi kong ganun, para Mexican food talaga yung makain natin, di ba? Kasi usually sa ganyan, itlog, sausage, ganyan, and so on. So, yun. So, ngayon, Ivan, kamusta ang first day of exploration mo sa Mexico o sa Mexico City na lang, to be specific? So, ngayon, gusto kong sabihin sa inyo, never or kahit isang beses pumasok sa mind natin yung word na hindi ka safe. Alam niyo yun? So, yun kasi usually ang tanong sa atin kapag first time nating nagpupunta sa isang destination. Like, literally. So, yung Colombia nga lang natin, ang dami na nagtanong. Yung Turkey, ang dami na nagtanong. Ivan, safe ba dyan? Safe ba dyan for solo traveler? Safe ba dyan for female solo traveler? Ang sagot ko po, yes. Mapa male, mapa female, mapa kahit ano pa man, safe po. Okay? So, never ko na feel yung pangamba sa cellphone, never ko na feel yung pangamba sa camera, na sa mga bulsa and so on sa labas, ganyan. Kahit sa public, sa mga plaza, ganyan, dikit-dikit sa train station, hindi ko siya na-feel. Wala ako na-feel na ganun. Parang feeling ko, okay, safe dito sa Mexico. So, kung yun ang tanong nyo, ang sagot ko, ngayon pa lang, safe po siya. So, Ivan, aside from that, kamusta yung first day mo? Ang masasabi ko, our first day is super okay. Yun nga lang, unfortunately, FIFA season po ngayon. So, kahapon or nung isang araw, yung laban ni Argentina saka ni Spain na kung saan nanalo ang Spain, o di ba? Ibalik ang corona sa Espanya. O di ba? Ano pala 'yon? UST pala yung ano na 'yon. So, okay yung libot-libot natin eh. Kaya lang, unfortunately, FIFA season nga, kaya sarado yung Plaza de la Constitucion. So, ito siya. Yung may watawat na yan. So, yan lang, sayang lang yung hindi natin siya naikot that much. Kasi, tawag doon, napakadaming tao, yung Plaza Nacional, sarado, and so on. I mean, Palacio Nacional or yung National Palace, hindi natin siya napuntahan. Kaya hindi ko sa inyo buong-buong na ipakita yung itinerary natin for today's video. Pero wala ganun talaga. So, I think babalik na lang din naman tayo dito. Alam nyo, parang feeling ko hindi enough yung 3 full days sa pag-explore dito sa Mexico City. Kasi lilipat na tayo sa Cancun. So, parang sabi ko, Cancun City sa mga susunod na araw, pero Mexico pa din yan. Sabi ko nga, sana pala na 4 days tayo dito or 5 days at least. Kasi ang dami pa nating hindi mapupuntahan. Kasi bukas, pupunta tayo sa Guadalupe Church, pupunta tayo sa iba't ibang mga areas pa, tapos magta-try pa tayo kay Frida Kahlo Museum, magbo-boat pa tayo and so on. Yun nga lang, baka may magsabi sa inyo, Ivan, hindi mo itatry dyan mag-hot air balloon. No, hindi po natin itatry. Because, number 1, nare-reserve natin yung hot air balloon experience natin sa Cappadocia. Sa pagbabalik natin yun sa Turkey. And number 2, mahal. Oo, yun na. Dire-diretsuhin na natin kasi, kumbaga parang meron lang tayong budget dito sa Latin America trip natin. Sabi ko, parang 10 kyaw Parang 10 kyaw to 15 kyaw aabutin. So, grabe, laki nung 15 kyaw, di ba? Ilang tour na din yun. So, chinap-chop na lang natin yung 10 kyaw na yun sa tour natin sa Peru, tour natin sa Brazil, tour natin dito, o di ba? So, mindset ba? Ganun bang level? So, yun lang hindi natin magagawa, hot air balloon, actually. And also, hindi natin mapuntahan yung museum ng anthropology. Yun lang naman ang something. So far, nagustuhan ko lahat ng mga nangyari sa atin ngayon. Pero alam nyo ba,
hindi ko to in-expect To be honest, sa lahat ng pinuntahan natin, ang list na ine-expect ko na magugustuhan ko is yung Templo Mayor Museum o yung Museo del Templo Mayor or yung ruins nung ang lakas ng hangin dito ng palasyo o imperial o kung ano pa mga empire ng Aztec before. Nagustuhan ko siya. Nagustuhan ko kasi yung story doon sa mismong area. If ever pumunta kayo doon, pag pupunta kayo dito para malaman yung mismo ng gusto, yung history ng Mexico, okay? Napakagandang experience nun, o diba? Hangin dito. Ganun sana, yan ang gusto ko. pero yun ang thought natin. Masasabi ko. And also, yung sa largest cathedral sa buong Latin America, nagustuhan ko din siya. I like it. I like it very much. Actually, lahat naman nagustuhan ko. And napaka-convenient ng transportation system nila dito. So, hindi kayo mahihirapan pag pupunta kayo. Super saya. And dapat meron kayong ganito ha. Bumili kayo ng ganito. So, napakadali lang naman kumuha nito. This card. Ayan, itong card na to. So, itong card na to, may machine naman doon. Then, super quick lang. Pwede nyo ipambayad yung credit card nyo or cash. Yun nga lang, yung GCash card natin hindi po gumagana. Unfortunately, hindi gumagana yung GCash card natin dito. Hindi ko alam ha, kahit sa hindi mga machine, kahit sa mga kung ano-anong mga places dito, hindi gumagana yung GCash card. Kaya ang ginagamit natin, yung East-West natin na credit card. Yun yung ginagamit ko kadalasan. Hindi usually ganun ang ginagawa natin. Usually kapag ka mga small kiosk lang or mga shop, GCash card sana. Hindi sana talaga bangko. Pero, yun lang. Hindi talaga siya gumagana eh. Sayang din yung points, di ba? Iniisip ko din yung points. Okay, sige, pang miles din yan. So, ganun. Might as well ganun. So, ito, bumili kayo nito ha. Yun lang naman ang masasabi ko. And yung cash, super okay. Nagagamit natin yung cash natin ngayon kasi yung mga iba, cash lang din yung tinatanggap naman nila. Okay? Tapos alam nyo, to be honest, hindi ko in-expect. Seryoso to, hindi ko in-expect because nasa North America na tayo, di ba? Pero ang mumura! Ang mumura ng mga pagkain, ang mumura ng mga tawag sa ganun, yung poon, yung mga Mama Mary, ganyan. Ang mumura. Saan ka makakakita ng Mama Mary na ang halaga 20 pesos, 20 Mexican pesos? Magkano yon? 70 pesos, Philippine pesos. So, grabe, di ba? Ang mura-mura. Napakadami mga ganung halaga. 20 Mexican pesos, 30, 40, 50, ganyan. Kasi usually ang in-expect natin kapag sa mga ganung mga things, mga 500, mga 700, ganyan, maliit pa yon. Dito guys, hindi 70 pesos. Ang lala, di ba? Ang mura. So yun lang naman ang gusto kong sabihin, ang mura dito sa Mexico. And yun lang, mahal lang yung pamasahe from Metro Manila, from NAIA. Yun lang talaga. And also, punta kayo dito, parang pasok siya sa list natin so far. Pasok siya sa top 10 natin, feeling ko. Based sa experience, hindi sa infrastructure and so on. Sa experience-wise, pasok siya sa top 10 natin. Pero kasi madami kasi magaganda yung mga architecture sa mga ibang bansa, di ba? Pero ito sa experience-wise, natuwa ako. Ang babait itong mga tao. Wala akong nakikitang medyo masungit, mayabang, and so on. So, yun. Natuwa ako sa Mexico, for day 1 Mexico trip natin. Okay? So, yun lang guys. Maraming salamat sa pag-watch. Abangan nyo pa po ang mga susunod nating vlog dito sa Latin America. Again, ay panigusto po. So, yun lang. Thanks!